Suspensyon ng value-added tax ang nakikitang mabilis at mas epektibong solusyon ng gobyerno o ng isang mambabatas para sa tugunan ng mabigat na epekto ng oil crisis sa kita ng mga tsuper at riders. Ani Congressman Rodolfo Ordanes, mas mararamdaman pa nga raw ito ng mga motorista kumpara sa ayuda na kailangan pang pilahan ng mahaba para lamang makuha. Kailangan na rin aniyang repasuhin ng sistema pagdating sa pamamahagi ng ayuda kasunod ng pagkamatay ng isang rider sa isang payout center sa Quezon City. Alamin ang kabuuan ng balita sa report na ito. Kasunod ng suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, marami ang nadismaya bilang hindi pa kasama rito ang buwis sa diesel at gasolina na matagal ng panawagan ng mga transport groups na maalis mula nang sumipa ang presyo ng petrolyo. Bukod kasi sa mataas na presyo ng petrolyo, malaki rin daw ang nalulugi mula sa kita ng mga tsuper at operators bunsod ng buwis sa langis. Dahil dito ay pinapanawagan ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes na magpatupad ang gobyerno ng 90-day na suspensyon sa 12% value-added tax sa petrolyo. Kung hindi suspensyon, dapat aniyang babaan na ang VAT sa loob ng mahabang panahon. Ani Ordanes, kapag naalis ang VAT sa petrolyo, mas malaki ang matitipid at matitira sa kita ng mga mamamayan na magagamit nila para tugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kung tutuusin aniya, mas mararamdaman pa raw ng mga Pilipino ang ginhawa kapag nasuspende ang VAT sa langis kaysa sa mga ayudang pili lamang daw naman ang nabibigyan. Ginawa niyang halimbawa ang naging insidente sa isang ayuda payout sa Quezon City kung saan namatay ang isang motorcycle taxi rider sa kakahintay sa mahabang pila para sa 5,000 pisong cash assistance. Sabi ni Ordanes, halimbawa ito ng pangit na sistema ng pamamahagi ng ayuda na sa halip na makatulong, nakaperwisyo pa raw sa mga Pilipino. Suwestyon niya ngayon dapat nang repasuhin ang financial aid distribution system sa bansa na tila mas pinapahirapan pa ang mga mamamayan para lamang maabot ng tulong ng pamahalaan, lalo na at karamihan aniya sa mga benepisyaryo, mga senior citizens. Kasunod ng naging insidente, pinag-aaralan na ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang paggamit ng digital payment para makatanggap ang mga riders ng ayuda direkta sa kanilang e-wallets. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.